Kabanata 241. Nagbago ang mukha ng babae. Direkta niya itong tinalikuran at galit na sinabi, "Get lost." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dinilaan ang kanyang mamantika na bilog na mukha at malungkot na sinabi, "Hoy, kagandahan, ano ang pinaglalaroan mo sa akin? Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang kasama mong natulog. Huwag mong isipin na malinis ka, kaya dapat kang matuwa." Sa sumunod na segundo, ikinagulat ng lahat ang aksyon ng babae. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang medyo may edad na lalaki. Pak! Sa isang malutong na tunog, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagalit. "How dare you hit me? Believe it or not, sasampalin kita ngayon din." Pagkatapos nito, diretso niyang idiniin ang babae sa hood ng sasakyan at pinunit ang palda ng babaeng modelo. "Bitawan mo ako." Nahirapan ang babaeng modelo, ngunit siya hindi makalaban sa lakas ng lalaki. Sa oras na ito, lumapit ang isang kawani at pinayuhan, "Sir, ito ay isang pampublikong okasyon. Mangyaring mag-ingat." Nang matapos siyang magsalita, dalawang malalakas na bodyguard ang lumapit at pinagalitan, "You want to die. This is Dozy Huang, the president of the Xinsheng Group." Mr. Huang. Namutla ang mukha ng staff. Alam niyang pag-aari ng Xinsheng Group ang management project ngayong taon. Kung nakikialam siya sa negosyo ng ibang tao, baka mawalan siya ng trabaho. "Sorry, hindi kita nakilala. Please don't blame me, Mr. Huang." Mabilis na sinubukan ng mga tauhan na pasayahin siya. "Umalis ka." Ikinaway ni Dozy ang kanyang kamay, at mabilis na lumayo ang mga tauhan na parang nabigyan sila ng amnestya. Dagdag pa sa mga nanonood, may mga gustong magsabi, pero nang makitang malakas ang background ng kabilang partido, hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Itong babaeng modelo ay hindi makakatakas ngayon. Ah, ganun ba? Si Mr. Huang ay nasa underworld. Kung sasaktan ko siya, walang magandang kalalabasan. Passes. Sa oras na ito, pinunit ni Dozy ang palda ng modelo, na inilantad ang kanyang puting nyebe na mga hita. "Beauty, tawagan mo ako at tingnan mo kung may tutulong sayo." Si Dozy, na kanina pa nagnanasa sa kanya, ay ngumiti ng nakakuloko sa sandaling ito. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang tumunog sa kanyang likuran. "Hello." Si Dozy ay natigilan at lumingon sa walang malay. Sa isang iglap, sinipa niya ang kanyang mukha gamit ang isang paa. Sa isang sigaw, tumalikod siya at bumagsak sa lupa. Presidente Huang. Agad namang humakbang ang dalawang bodyguard at tinulungang tumayo si Dozy. Tinakpin ni Dozy ang kanyang ilong, at ang kanyang mukha ay puno ng dugo. May iniluwa siya. Kung titingnang mabuti, ito pala ay ngipin. "Ikaw." Pinandilatan ni Dozy si Lito na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Sinigawan niya ang dalawang bodyguard, "What are you waiting for? Kill him for me." "Oo." Sumagot ang dalawang bodyguard at pumunta sa harap. Matangkad sila at matipuno. Obvious naman na martial arts practitioner sila. Lalo na si Lito, na medyo payat at mukhang isang matangkad at makapangyarihang bodyguard. Tulad ng dalawang bundok, dumaikit siya patungo kay Lito. "Anak, how dare you attack Mr. Huang? You're dead meat today." Nanlaki ang mata ng isa sa mga bodyguard at sumigaw. Lumapit ang isa pang bodyguard mula sa kabilang side at pinunasan ang kanyang mga kamay. "Binugbog mo ang ngipin ni Mr. Huang. Bubugbugin ko lahat ng ngipin mo." Sa harap ng napakalaking pagkakaiba sa lakas, ang mga tao sa paligid ay hindi optimistiko kay Lito. "Hoy binata, masyado kang impulsive. I'm afraid you are done for today." "Tama. Gusto mong maging bayani at magligtas ng dilag. Tingnan mo yung dalawang bodyguard na yan. Masyado mong pinahahalagahan ang sarili mo." Sa harap ng mga pagdududa ng lahat, ang mga mata ni Lito ay walang pakialam. Sinabi niya sa isang bodyguard, "Ano? Nalaglag lahat ng ngipin mo. Magandang ideya iyon. Anak, nababaliw ka na ba? Kakatukin ko yung ngipin mo, pero tuwang-tuwa ka pa rin." Pinunasan ng bodyguard ang kanyang mga kamay at mabangis na sinabi, "Gusto mong iligtas ang kagandahan ng mag-isa. Ipapaunawa ko sa iyo ang katotohanan." Pagkatapos noon, biglang may sumulpat na kamao na sinundan ng bugzo ng hangin. Sa isang kisap mata, isang malaking kamao ang dumapo sa mukha ni Lito. Ang ilan sa mga mahiyain ay direktang nagtakip ng kanilang mga mata at hindi nang ahas na tingnan ang sumusunod na kalunos-lunos na sitwasyon. Ang sulok ng bibig ng bodyguard ay nakakurba sa isang matamis na ngiti. Halos nakita na niya ang nagngangalit ng ngipin ni Lito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang nahawakan ang kanyang palso. "Ano? Imposible yon." Natigilan ang ekspresyon ng bodyguard, at mabilis na lumiit ang kanyang mga mata. Nahirapan siyang paniwalaan.
Kahit anong pilit niya ay hindi makausad ang kamao niya na parabang nadaganan ito ng bato. Ang dalawa sa kanila ay nakulong sa isang pagkapatas ng 1 minuto. Pawis na pawis at hingal na hingal ang mga bodyguard. Sa kabilang banda, si Lito ay mukhang relaxed at ang kanyang paghinga ay gaya ng dati. Unti-unting tumahimik ang mga tao. Napagtanto ng mga tao na maaaring hindi karaniwan ang binatang ito. Nang makita ito, umungal ang isa pang bodyguard at itinaas ang kanyang paa para sipain si Lito. Gayunpaman, itinaas din ni Lito ang kanyang paa at pinalipad siya. Nauna ang sipa at pinalipad siya. Nabangga niya ang kotse, na nagdulot ng malaking bukol sa sasakyan. Tapos na ang laro. Malamig niyang sulyap sa bodyguard at ginamit ang kanyang lakas. Basag. Sa malinaw na bali ng buto, nabali ang braso ng bodyguard. Sa sumunod na segundo, pinalipad sila ni Lito at tinamaan ang bodyguard na pinalipad kanina. Naghiyawan ulit ang dalawa. Pagkatapos, hakbang-hakbang na naglakad si Lito patungo sa kanila. Sa sobrang sakit ng dalawang bodyguard ay hindi na sila makatayo. Pinagmamasdan nila ang paglalakad ni Lito ng hakbang-hakbang na parabang nakakita sila ng halimaw. Umatras sila at sumigaw, "Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit." Idiniin ni Lito ang kanyang daliri nang napakalakas na pumutok ito, na nagpakita ng isang masamang ngiti. "Natatakot ka na ngayon. It's too late." Pagkatapos noon ay hinawakan niya ang buhok ng isang bodyguard gamit ang isang kamay at hinampas ito sa sahig. "Ah!" Sabay na sigaw ng dalawa. Ang lupa ay natatakpan ng dugo, na may halong 12-dosenang ngipin. Nang makita ng madla ang eksenang ito, naramdaman na lamang nila na tumindig ang kanilang mga balahibo at malamig ang kanilang mga likod. Walang inaasahan na ang binatang ito ay mukhang palakaibigan at napakalupit kapag lumaban. Ang pinakamahalagang bagay ay nabugbog niya ito ng labis na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, na mas nakakatakot pa sa isang mabangis na halimaw. Matapos matalo ang dalawang bodyguard, naglakad si Lito papunta kay Dozzy. Bago pa siya makapagsalita, nanginginig si Dozzy. Basa ang kanyang pondiya, at kumalat ang amoy ng ihi. Sa sobrang takot niya ay naiihi siya. Itong kuya, please let me go. I promise you anything. Sabi ni Dozzy sa nanginginig na boses. Hindi na siya kasing yabang ng dati. Walang pakialam na ngumiti si Lito at sinulyapan ang babaeng modelo. I'll let you go or not counted. I have to ask this lady. Malamig na sinulyapan ng babaeng modelo si Dozzy at galit na sinabi, "Umalis ka." Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Dozzy. Oo, aalis na ako. Pagkatapos nun, tumayo na siya at aalis na sana. "Tumigil ka." Pinigilan siya ni Lito. Pawis na pawis si Dozzy at sinabi sa nanginginig na boses, "Ano? Anong problema?" Hiniling niya na umalis ako. Ngumisi si Lito. "She told you to get lost. Hindi ka ba nakakaintindi ng human language? Get lost? Get lost on the ground." Ito. Puno ng kahihiyan ang mukha ni Dozzy. Sa harap ng napakaraming tao, ayaw niyang mawala ng mukha. Gayunpaman, nang magtama ang kanyang mga mata kay Lito, hindi niya maiwasang manginig. Direkta siyang lumuhad sa sahig at umungol, "Nagkamali ako, gugulong ako ngayon din." Habang nagsasalita siya, gamulong talaga siya. Siya ay malaki ang tiyan, pandak, at mataba. Kapag gamulong siya ng ganito, para siyang bola na may mga paa. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigil ang matawa ang mga tao. Kabanata 242. Hindi pinansin ni Lito ang dalawang pinahirapang bodyguard at pumunta sa babaeng modelo. Hinubad niya ang coat niya at iniabot sa kanya. Natigilan ang babaeng model. Tiningnan niya si Lito gamit ang kanyang malinaw na mga mata, at pagkatapos ay bahagyang namula ang kanyang mukha. "Salamat." Kinuha niya ang coat at itinali sa bewang niya, nakaharang sa nakalabas niyang hita. Tumanggaw si Lito at tumalikod para umalis. "Maghintay." Bigla siyang pinigilan ng babaeng model. Lumingon si Lito sa pagkalito. "Anong problema?" Sumimangot ang babaeng modelo at tumingin kay Lito na may kakaibang ekspresyon. Akala niya ay tumayo ang lalaki para tulungan siya dahil gusto nito ang kagandahan nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumalikod na siya at aalis na sana nang walang sabi-sabi. Naglalaro ba siya ng hard to get? Palihim na tumango ang babaeng modelo. "Ganon talaga. Haha, may nakilala akong ganitong klaseng lalaki." Nang muli niyang tingnan si Lito, nanlamig ang kanyang mga mata. "Salamat sa pag-iwan ng iyong pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Hahanap ako ng pagkakataon para magpasalamat sa iyo." Naisip niya na ang kabilang partido ay agad na magbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao at magiging masigasig tulad ng isang lalaking aso pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Gayunpaman,
Nagkibit balikat si Lito at sinabing casual, hindi na kailangan. With that, lumayo siya. Nang makitang aalis na si Lito, ang babaeng modelo ay natigilan, at isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Umalis ba talaga siya? Hindi ba siya naglalaro ng hard to get? Tumigil ka. Mabilis siyang naabutan at sumigaw sa mahinang boses. Matapos tawagin ng paulit-ulit, medyo naiinip si Lito. Bumantong hininga siya at sinabing, ano? May gagawin pa ako. Pwede mo bang sabihin ng sabay-sabay? Natigilan ang babaeng modelo sa dagandong ni Lito. Hindi niya maiwasang magtanong, ikaw. Aalis ka ba ng ganon-ganon lang? Natarante si Lito at nagtanong, ano pa? Ibinaba ng babaeng modelo ang kanyang ulo at medyo nahiya, ngunit talagang gusto niyang malaman ito. She asked hesitantly, You don't have any feelings for me. Nang marinig ito, natigilan si Lito sa una, pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing, maganda ka talaga, ngunit napakaraming magagandang babae sa mundo, at hindi lang ikaw. Ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, sina Sunshine at Chure, ay pawang mga first class na kagandahan. Sa mga tuntunin ng hitsura at figure, maihahambing sila sa babaeng modelong ito. Lalo na si Chure, siya ay may kakaibang ugali, marangal at maamo. Isa siya sa 1,000,000. Ngumisi si Lito at sinabing, sa tingin mo ba lahat ng lalaki ay magiging maasikaso sa iyo kapag maganda ka? Pasensya na kung binaygo kita. Hindi ako interesado sa iyo. Nang marinig iyon, natigilan ang babaeng modelo. Bahagyang bamuka ang mala-cherry niyang bibig, at ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Lito nang hindi kumukurap, na ikinatakot niya. Hindi ko sinasadya. Kinagat niya ang matambok na pang-ibabang labi at namula. I don't like to owe others favors, so pwede mo ba akong bigyan ng chance para mabayaran ka? Hindi nakaimik si Lito. Ano ang magagawa ng mahinang babae para gantihan siya? Ako ay nagpapasakop sa iyo. Ang pangalan ko ay Lito Argel, at ang aking pangalan ay Lito. Ako ay matapang at magaling sa pakikipaglaban. Sa wakas ay natalo si Lito at ibinigay sa kanya ang kanyang numero ng telepono. Ang pangalan ko ay Cecilio. Isa akong profesional na modelo. Magiliw nang umiti si Sisi. Siya ay tumingin ng kaakit-akit, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalinaw, tulad ng isang bata. Sa pagtingin sa kaakit-akit na mukha, si Lito ay natigilan at pagkatapos ay tumango. Now I can go. See you later. Pagtingin sa likuran ng lalaking naglalakad palayo, bulalas ni Sisi ang pangalan. Lito Argel, Lito, ikaw ay katulad ng iyong pangalan. Iniwan ni Lito si Sisi at naglakad-lakad sa exhibition hall sa loob ng 10 minuto. Bigla siyang hinarang ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim. Lumabas ang isang maputi at matabang lalaki na nakasuot. Siya si Manager Ma, ang namamahala sa kumpanya. Anak, nakatanggap kami ng report mula sa isang merchant. Naistorbo mo ang traffic at nasira ang isang tren. Sumama ka sa amin. Kumunat ang noo ni Lito. Bakit hindi nyo hinanap iyong babaeng model at yung may apelyidong Huang? Nanlamig ang mga mata ni Manager Ma, at bakas ng guilt ang sumilay sa kanyang mga mata. Well, saan ka ba nakakuha ng napakaraming kalokohan? Tanong ko lang kung nag-aaway kayo. Nasira mo ba yung sasakyan? Haha, masama ang ginagawa ng mga mayayaman. Wala kang pakialam. Anong silbi ng ganyang security guard na nagsasamantala sa mahihina at natatakot sa malalakas? Malamig nang umiti si Lito, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Nagliyab sa galit si manager matapos siyang pag-alitan ng ganito. This is my place. It's not your turn to teach me a lesson. Kung hindi ka sumama sa amin ng masunurin, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ang mga kilay ni Lito ay mahigpit na nakakunot, at ang kanyang mga mata ay malamig. Ang magkabilang panig ay agad na napunta sa isang pagkapatas. Sa sandaling ito, isang sigaw ang nagmula sa hindi kalayuan. May doktor ba? May doktor ba? Halika at iligtas mo siya. Natigilan ang mga tao at mabilis na pinalibutan siya. Isang security guard ng istasyon ang tumakbo at sinigawan si Manager Ma, masamang balita, Manager, biglang nahimatay si President Sia. Ano? Nang marinig ito, namutla ang labi ni Manager Maria. Si Mr. Sia ang boss ng maraming brand ng kotse sa bansa. Paulit-ulit na sinabi sa amin ng mga nakatataas na siya ay isang napakahalagang panauhin. Hindi namin hahayaang may mangyari sa kanya. Sa sandaling ito, nakita na ni Lito ang karamdaman ni Pangulong Sia sa pamamagitan ng kanyang X-ray vision. Umaagos ang dugo sa utak niya. Kung walang agarang paggamot, tiyak na mamamatay siya sa loob ng 1 minuto. Walang pag-aalinlangan, agad siyang sumugod. Hoy, bata! Tumigil ka. Nagulat si Manager Ma at mabilis siyang hinabol.
Tinulak ni Lito ang mga tao at nakita niya ang isang 50 taong gulang na lalaki na may kulay abong buhok na nakahandusay sa lupa. Ang kanyang paghinga ay napakahina at siya ay nasa malaking panganib. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaking nakadamit parang sekretarya. Sabik na sabik siya. Oh, anong dapat nating gawin? Aabutin ng 10 minuto bago dumating ang ambulansya. Nang makita niya si Lito na naglalakad, humigpit ang ekspresyon niya at pinigilan niya ito. Anong ginagawa mo? Iligtas ko siya. Walang pakialam na sagot ni Lito. Tinitigan ng sekretarya si Lito na may pagdududa. Ikaw. Hehe, ilang taon ka na ba ngayong taon? 18, anong meron? Nagtaas ng kilay si Lito. Ngumisi ang sekretarya at sinabing, 18 years old ka. Hindi pa nga nakakagraduate sa university. Sino ang maaari mong iligtas? Umalis ka sa daan ko. Huwag kang hamarang. Sa pagkakataong ito, dumating din si Manager Ma at sumigaw, bakit ka na naman narito para manggulo? Halika, ilayo mo siya. Sinulyapan ni Lito ang pasyente, bahagyang kumunat ang noo, at malamig na sinabi, wala akong panahon para ipaliwanag ito sa iyo. Kung mag-aaksaya ka pa ng oras, ang taong ito ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Ni hindi siya mailigtas ng Diyos. Sarkastikong sabi ng sekretarya, ang yabang mo talaga. Malapit na ang ambulansya. Mas maaasahan ito kaysa sa iyo. Ngumisi si Lito. Pagdating ng ambulansya, natatakot akong lalamigan ang pasyente. Kalokohan. I think you're a liar. Inilibot ng sekretarya ang kanyang mga mata. Sinulyapan ni Lito ang pasyente at nalaman niyang nasa bingit na siya ng kamatayan. Agad siyang nag-squat at may lumabas na silver needle. Mabilis niyang ipinasok ang pilak na karayom na byway acupoint sa ulo ng pasyente. Nang makita ito, nagbago ang mukha ng lahat at nagulat sila. Humakbang ang sekretarya, hinawakan ang braso ni Lito, at galit na sinabi, tumigil ka, nababaliw ka na ba? Nakakasira ka ng mga tao. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan ng kanyang kamay si Lito, isang malakas na puwersa ang dumating. Tumalbog ang kamay niya at umatras ng ilang hakbang. Kabanata 243. Ano? Anong nangyayari? Gulat na tiningnan ng sekretarya si Lito, tinakpan ang kanyang manhid na braso, at tumingin kay Manager Maria. Ano pang hinihintay mo? Pigilan mo siya. Natauhan si Manager Ma at sinabi sa kanyang mga tauhan, bilasan mo at hulihin mo siya. Ang 3 security guard ay sumulong sa pagtatangkang mahuli si Lito, ngunit sa sandaling hinawakan nila siya, sila ay tumalbog palayo tulad ng sekretarya. Gayunpaman, hindi gumalaw si Lito. Mahinahon niyang iniligpit ang mga pilak na karayom. Manager Ma, may kakaiba sa lalaking ito. Baka sa mga mata ng ilang security guard ang takot, at hindi na sila nang ahas na lumapit muli. Mukhang pulis lang ang tatawagan natin. Umungol si Manager Ma at inilabas ang kanyang mobile phone, handang tumawag ng pulis. Sa sandaling ito, isang ubo ang dumating. Tapos, may narinig na boses. Gusto kong makita kung sino ang gustong tumawag ng pulis. Natigilan si Manager Maria. Tumingin siya sa direksyon ng boses at nakita niyang idinilat ng walang malay na si President Sia ang kanyang mga mata. Mukha siyang matino. Mr. Sia, gising na po kayo. Nagulat at natuwa si Manager Maria. Sa sobrang tuwa niya ay muntik nang mahulog sa lupa ang phone niya. Sa tulong ni Lito, tumayo si Mingdong Sia at ngumusok kay Manager Maria. Kapag hindi ako nagising, ipapadala mo ang tagapagligtas ko sa himpilan ng pulisya. Manager Ma, how dare you? Pagkarinig nito, parang sinuntok si Manager Maria. Matagal siyang natigilan bago niya napagtanto na ang tagapagligtas na sinasabi niya ay si Lito. No way! Do you think this guy is your savior? Ilang karayom lang ang ginamit niya. Puno ng pagdududa ang mukha ni Manager Maria. How dare you? Sa tingin mo ba kailangan kong magsinungaling sayo? Sumimangot si Mingdong at mukhang hindi nasisiyahan. Malamig niyang tinitigan si Manager Maria. Namumula ang mukha ni Manager Ma at nanginginig ang buong katawan. Mr. Sia, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Enough. With your intelligence, you can be a manager. I have to talk to your boss about it later. Mas mabuting magpalit ng posisyon ng manager. Agad na kinuha ni Mingdong ang kanyang mobile phone at tinawagan ang amo ni Manager Maria. Wala pang 1 minuto, nakatanggap si Manager Man ng tawag mula sa personnel department, na sinabing siya ay tinanggal. President Sia, mali ako. Hindi ko sinasadya. Umupo si Manager Ma sa lupa at umuungol ng awa. Nang makitang hindi siya pinansin ni Mingdong, lumingon siya kay Lito at sinabing, Kuya, nagkamali ako. Hindi kita nakilala. Mangyaring bigyan ako ng magandang salita.
Hindi siya pinansin ni Lito at walang pakialam na umalis. Sa kabilang banda, hindi rin masyadong maganda ang ekspresyon ng sekretarya. Puno ng guilt ang mukha niya at hindi siya naglakas loob na tumingin kay Lito. Paano siya binitawan ni Mingdong? Pinandilatan niya ang sekretarya at sumigaw, at ikaw, lahat ng bonus ngayong taon ay ibabawas. Nang marinig ng sekretarya na ibinawas lamang ang gantimpala, nalungkot siya, ngunit nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ng lahat, iningatan niya ang kanyang trabaho. Sa oras na ito, hinawakan ni Mingdong ang kamay ni Lito, at ang kanyang madilim na mukha ay agad na puno ng mga ngiti. Magalang niyang sabi, bata, maraming salamat. Bagamat ngayon lang ako nawala ng malay, namulat ako. Buti na lang at hindi ka napigilan ng mga walang alam na ito at nagpumilit na iligtas ako. Ako, si Mingdong Sia, may utang na loob sa iyo. President Sia, masyado kang mabait. Doktor ako. Ito ang dapat kong gawin. Nakangiting sabi ni Lito, ang kanyang ugali ay hindi alipin o mapagmataas. Tumingin si Mingdong kay Lito at biglang may naalala. Ngumiti siya at sinabing, binata, dapat nandito ka para bumili ng sasakyan, di ba? Natigilan si Lito at walang malay na tumango. Tama ka. Well, I'm in charge of this row of cars. You can choose any one of them. I'll give it to you. Ikinawi ni Mingdong ang kanyang malaking kamay at tuwirang nagsalita. Natigilan si Lito at napatingin sa mga sasakyan. Mayroong ilang mga tatak. Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 at nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Kahit na pumunta si Mingdong sa ospital para iligtas, hindi niya kayang gumastos ng napakaraming pera. Hindi mo kailangang maging magalang, Presidente Sia. Magalang na tumanggi si Lito. Nagdilim ang mukha ni Mingdong at malungkot niyang sinabi, you're looking down on me. Don't tell me that my life is not worth a car. Hindi nakaimik si Lito. Nang makita ang pagpupumilit ni Mingdong, wala siyang pagpipilian kundi ang magkompromiso. Hindi ko naman sinasadya. Since that's the case, I'll choose one. Nang makita ito ng mga nanonood, lahat sila ay nagmukhang inggit, naiinggit, at sama ng loob. Napakaswerte ng lalaking ito. Kung sila iyon, siguradong pipili sila ng luxury car na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Magiging sulit ito. Gayunpaman, itinuro ni Lito ang isang domestic car na nagkakahalaga ng higit sa $100,000 at sinabing, ito. Sigurado ka ba na itong kotse ang pinakamura dito? Medyo nagulat si Mingdong. Ngumiti si Lito at sinabi, ang kotse ay walang iba kundi isang kasangkapan para sa transportasyon. Ito ay sapat na upang magmaneho. Well, napakagaling ng binata. Tumango si Mingdong at tumingin kay Lito ng may pagpapahalaga. Little brother, what's your name? Can you give me your contact number? Nang marinig ito, ang mga tao sa gilid ay mas naiinggit kay Lito. Nagkusa si Mingdong na hingin ang kanyang contact information na nangangahulugang gusto niyang makipagkaibigan sa kanya. Dapat tandaan na si Mingdong ay isang malaking shot sa buong bansa. Sa gayong makapangyarihang figure, magiging madali para sa kanya na sumikat sa hinaharap. Natural na narinig ni Lito ang mga bulong ng lahat, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Alam na alam niya na sa kanyang mga medical skills, kahit na siya ay nasa parehong antas ni Mingdong, hindi ito magiging problema. Ang pangalan ko ay Lito Argel, at ang aking cellphone number ay. Sa pagtingin sa walang malasakit na ekspresyon ni Lito, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Mingdong. Lalo siyang natitiyak sa mga iniisip sa kanyang puso. Talagang pambihira ang binatang ito. Inabot niya kay Lito ang isang gintong card at nakangiting sinabi, ito ang aking card. Ang aking personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan ay nakalagay dyan. Kung may kailangan ka sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin. Talagang gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ka. Kinuha ni Lito ang business card at tumango. Ilang sandali pa ang pag-uusap ng dalawa. Dahil dadalo sa meeting si Mingdong, umalis muna siya kasama ang kanyang sekretarya. Makalipas ang kalahating oras, nakuha ni Lito ang kanyang bagong kotse. Nagmaneho siya palayo sa pinangyarihan ng aksidente. Hawak ang manibela sa kanyang kamay, siya ay parehong nasa sabik at sariwa. Pagkaraan ng halos 5 minutong pagmamaneho, napagtanto niyang sinusundan siya ng isang itim na commercial car. Nakasimangot, hindi siya tumigil. Sa halip, inikat niya ang kotse sa isang malayong eskinita at inihinto ang sasakyan. Kasabay nito, huminto rin ang itim na commercial car, at lumabas dito ang 5 malalakas na lalaki. Sumandal si Lito sa likuran ng kotse at nakangiting sinabi, pinadala ka ba ni Dazi Huang dito? Boy, matalino ka.
Sabi ni Mr. Huang, lampoin daw niya ang mga kamay mo at bubunutin ang dila mo. Mas mabuting kumilos ka at mabawasan ang pambubugbog. Ang nagsalita ay isang matipunong lalaki na mahigit 1.9 metro ang taas. Ang kanyang mga kalamnan ay mahusay na binuo, at ang kanyang itaas na katawan ay hubad. Ang kanyang dibdib ay natatakpan ng makapal na itim na buhok, at siya ay umungal ng malakas kay Lito. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi nila magagawang tumayo ng tuwid sa harap ng mga taong ito. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito. Napangiti siya at sinabing, "Oh, mukhang baboy talaga si Dozzy. Wala man lang siyang alaala." Takot siyang umihi sa pantalon niya, tapos ngayon pinadala kanya para mamatay. Galit na galit ang malaking lalaki nang marinig ito. Saway niya, "Little Bastos. You dare to call me a pig. I think that you are tired of living." Nagtatalon-talon din ang mga lalaking nasa likod niya at sumigaw, "Anak, tapos ka na. Ginalit mo si Kuya Black Bear. Kapag hindi ka masunurin lumuhod, tiyak na pupugutan ang ulo mo at gagawin kang karumal-dumal." Itim na oso. Ngumisi si Lito. "Bibilang ako hanggang 3, at magiging oso ka. Maniwala ka o hindi." Kabanata 244. Bata, I have to say that you do have guts. No one has never dared to be so arrogant in front of me. Ngumisi ang itim na oso. Ngunit sa kasamaang palad, malapit ka nang mamatay. Pagkatapos noon, bigla niyang itinaas ang kanyang kamao at sinuntok ang ulo ni Lito. Ang kanyang kamao ay 3 beses na mas malaki kaysa sa isang normal na tao. Nagdala ito ng malakas na malamig na hangin, na para bang makakayanan nito ang 1,000 libra. Walang duda na walang makakaligtas sa suntok na ito. Sa gilid, ang 4 na nakababatang kapatid na lalaki ay mukhang relaxed at nanunuya. Brother Black Bear can smash a person's head with his bare hands. This guy is absolutely doomed. Tama. Hintayin na lang natin na makolekta ang bangkay. Ang mga mata ng itim na oso ay puno ng malakas na layunin ng pagpatay. Siya ay umungal, "Pumunta ka sa kamatayan, basura." Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nagulat ang itim na oso sa nangyari. Casual na iniunat ni Lito ang kanyang kamay at sinuntok ang kamao ng itim na oso. Ang kaibahan sa pagitan ng dalawa ay napakalinaw, at mayroong malaking pagkakaiba sa lakas. "Boy, you really overestimate yourself. How dare you confront me head-on?" Hindi man lang siya sineryoso ng itim na oso at nginisyon siya sa kanyang puso. Pero sa sumunod na segundo, biglang tumigil ang pagtawa niya. Isang napunit na sakit ang nagmula sa likod ng kanyang kamay, na para bang ang bawat buto ay nabali, at bawat pulgada ng laman ay nabitak. Paano na? Laking gulat niya at dilat na dilat ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na hinarang talaga ng batang ito ang kanyang kamao. Hindi lang iyon, kasing tigas ng bakal ang kanyang kamao. Basag. Isang tunog ng pagbitak ng buto ang dumating. Nagbago ang mukha ng itim na oso, at isang patak ng malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Gayunpaman, ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nakatayo sa isang tabi. For the sake of face, matiis kaya niya itong sakit. Dahan daw ang itinaas ni Lito ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng masamang liwanag. Ngumisi siya at sinabing, "Isa." Biglang nagkontrata ang mga mata ng Black Bear. Biglang binuksan ni Lito ang kanyang 5 daliri, hinawakan ang kanyang kamao, at kinuyam ito ng malakas. Bitek, basag, basag. Sunod-sunod na tunog ang nanggaling sa kamay ng itim na oso, sa braso nito at hanggang sa balikat nito, na nagpamanhid sa anit ng mga tao. Wala pang 1 segundo, nabali ang buong braso niya. 2. Tumawa ng masama si Lito. Biglang nag-react ang itim na oso at nakaramdam ng matinding sakit. Muntik na itong mawala ng malay at nagpakawala ng nakakadurog na sigaw. "Ah! Yung braso ko!" Lalong lumawak ang ngiti ni Lito. Hindi pa tapos. Bigla siyang naglabas ng lakas. Isang malakas na puwersa ang sumugod sa katawan ng itim na oso, na tumagos sa kanyang mga laman loob, paa, at buto. Sa kaluskos ng mga sirang buto, ang katawan ng itim na oso ay nawala ng suporta na parang supot ng harina at mahinang bumagsak sa lupa. 3. Humajejek si Lito, ipinalakpak ang kanyang mga kamay, at tinapakan ang kanyang ulo. "Ano sa tingin mo? I'm a man of my word. Bibilang ako hanggang 3, at magiging oso ka. Kuya, nagkamali ako. Huwag mo akong tapakan. Mamamatay ako." Ang itim na oso ay sumigaw ng malakas. Lahat ng buto niya ay nabali. Anumang casual na haplos ay masasaktan siya hanggang mamatay. Hehe, di ba ngayon ka lang masyadong mayabang? Tuluyan na siyang hindi pinansin ni Lito at nagpatuloy sa pagtapak sa kanya.
Nang makita ito, umarte ang apat na nakababatang kapatid sa gilid na parang nakakita ng multo. Hindi nila inaasahan na ang tila ordinaryong binatang ito ay magiging mas malupit kaysa sa kanila, na para bang isa siyang reincarnation ng isang halimaw. Matapos ang ilang galaw, nahimete sa sakit ang itim na oso. Lumingon si Lito para tingnan ang apat at sinabing, "Natamba ang kuya nyo. Kayo na." Nanginginig ang apat. Para silang biktima na tinatitigan ng isang mabangis na hayop. Hindi nila napigil ang kiligin. Ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. May sumigaw at pinalibutan nilang apat si Lito. Bang! 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 Sa isang iglap, pinalipad ang apat, noontog sa pader, at pagkatapos ay nahulog sa basurahan. Ouch! Baywang ko. Ouch! Ang mga paa ko. Aray! Tiyan ko. Aray! Leeg ko. Walang tigil ang hiyawan ng apat na tao. Tinapik ni Lito ang kanyang damit at aalis na sana. Biglang may tumunog na cellphone. Ito ay mula sa bulsa ng itim na oso. Yumuko si Lito at kinuha ang kanyang telepono. Nakita niya ang salitang, President Huang, na nagpakita sa screen. Malamig siyang ngumiti at pinindot ang answer button. Bago pa siya makapagsalita, ang boses ni Dozy Huang ay nagmula sa kabilang panig. How is it? Is that guy disabled? Be ruthless. Pag namatay, I'll deal with it. Ngumisi si Lito. Mr. Huang, I'm really sorry to disappoint you. I'm fine. Ikaw kasi. Agad na nakilala ni Dozy ang kanyang boses at mabangis na sinabi, bakit nasa iyong kamay ang cellphone ng itim na oso? Sinabi ni Lito, ang iyong mga tauhan ay masyadong inutil. Kakainit ko lang, at lahat sila ay naging mga oso. Natigilan si Dozy noong una, at pagkatapos ay marahas niyang sinabi, mabuti, mabuti, mabuting bata. May kakayahan ka, ngunit hindi kita papakawalan. Kapag nawalan ka ng mukha ngayon, tiyak na papatayin kita. Maghihintay ako, pero wala akong gagawing higit sa 3 bagay. Sa susunod, hindi ko nalang pipolayan itong mga asong gala. Pipolayan din kita. Malamig na ngumiti si Lito, pagkatapos ay ibinaba ang telepono at itinapon ito. Sa kabilang banda, nakikinig sa abalang tono na nagmumula sa telepono, galit na galit si Dozy kaya binasag niya ang telepono at galit na sinabi, arrogant brat, hinding-hindi kita bibitawan. Pinaandar ni Lito ang kanyang sasakyan at pauwi na sana nang biglang umulan ng malakas sa kalangitan. Sa sandaling ito, tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang pamilyar na figure na nakatayo sa tabi ng kalsada. Si Cici Liu iyon, na nasa sakayan ng bus. Hinawakan niya ang bag sa isang kamay at hinaranggan ang ulan gamit ang tuktok ng kanyang ulo. Iniunat niya ang kabilang kamay para ipahinto ang taxi, ngunit puno ang lahat ng sasakyan. Sa marahas na ulan, nabasa ang kanyang katawan sa ilang sandali. Sa oras na ito, huminto ang isang mamahaling sasakyan sa kanyang harapan. Bumaba ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at tinanong siya ng may pinanibik na mga mata kung gusto niyang sumakay sa kotse. Kumunat ang noo niya at umiling bilang pagtanggi. Matako na tumingin sa kanya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nag-aatubili na umalis. Sa oras na ito, pinaandar ni Lito ang kotse, ibinaba ang bintana, at sumigaw, sumakay ka na sa kotse. Bahagyang sumimangot si Cici at tatanggi na sana. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Lito, bahagyang natigilan siya. Kinagat niya ang labi at binuksan ang pinto ng passenger seat. Saan tayo pupunta? Hinawakan ni Lito ang manibela sa kanyang kamay at direktang nagtanong. Si Cici ay tumingin ng malalim sa kanya at sumagot sa mahinang boses, sa People's Hospital. May sakit ka ba? Hindi maiwasan ni Lito na sumulyap sa kanya. Wala siyang nakitang mali sa kanya, ngunit ang tinging ito ay nag-init at nanunuyo sa kanya. Si Cici ay nakasuot ng formal na damit, na basang-basa. Ang manipis na tela ay nakabakat sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang mga kurba, na nagpagulo sa imahinasyon ng mga tao. Maganda ba? Biglang, masungit na sabi ni Cici. Biglang natauhan si Lito at napagtanto na masyado siyang abala sa pagtitig. Umubo siya ng awkward at sinabing, no. I'm sorry. Napalingon siya sa gulat at nakaramdam ng hiya. Kabanata 245. Hindi siya sinisi ni Cici. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, bumulong siya, ito ang aking ina. Naguguluhan si Lito. Namula ang mga mata ni Cici. Ang aking ina ay may malubhang karamdaman at nakatira sa People's Hospital. Habang nagsasalita siya, isang kristal na patak ng luha ang dumausda sa kanyang mga pisngi. Sumakit ang puso ni Lito nang makita niya ang kanyang maluha-luhang ekspresyon. He said in a low voice, it's fate that we know each other. I'll accompany you to see your mother later.
May biglang pagkagulat sa mga mata ni Sisi, at pagkatapos ay tumango siya at humikbi, salamat. Ang pagpunta sa ospital upang makita ang kanyang ina ang pinakamalungkot niyang oras. Nang makitang nanghihina ang kanyang ina araw-araw, pakiramdam niya ay hindi na niya kayang kumapit pa. Umaasa talaga siya na may makakasama at umalalay sa kanya, pero lahat ng lalaking lumalapit sa kanya ay para sa kanya. Iba si Lito. Bagamat ngayon lang sila nagkita, nararamdaman ni Sisi na iba siya sa mga kaawa-awang lalaking iyon. Pagdating nila sa ospital, humina na ang ulan at dumilim na ang langit. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Lito. Iyon ay ang telepono ni Sunshine. Kinuha ito ni Lito at sinabing, "Hello." Sinabi ni Sunshine, "Lito, nag-resign na ako. Iniimbitahan ako ng mga batang nurse sa klinik na maghapunan. Pupunta ka ba o hindi?" May bakas ng pag-asa sa tono niya. Tumingin si Lito kay Sisi at sinabing, "Well, wala akong oras ngayon. Dahil may gagawin ka, kalimutan mo na. Mag-isa akong pupunta." Nagkunwaring kalmado si Sunshine, ngunit may bahagyang pagkabigo sa kanyang tono. Ngunit siya ay isang napakamaalalahanin at magiliw na babae. Hindi niya pabigatan ang kanyang minamahal. Kahit anong disappointment niya, nakangiti pa rin ang mukha niya. Medyo nakonsensya si Lito, ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi talaga siya makaalis. Taos puso niyang sinabi, "I'm sorry. I can't accompany you today. I'll make it up to you someday." Sige. Ibinaba ni Sunshine ang telepono sa pagkabigo. "Girlfriend." Sumulyap si Sisi kay Lito. Ngumiti si Lito at hindi ito itinanggi. Pagpasok pa lang nila sa VIP ward, nakarinig sila ng alarm. Isang grupo ng mga doktor ang sumugod sa ward, at kinuha ng nurse ang lahat ng uri ng kagamitang medikal. Nagkagulo ang ward. "Nanay." Sumugod si Sisi ngunit pinigilan siya ng isang nurse. "Miss Liu, nasa emergency ang doktor. Mangyaring maghintay sa labas ng ward." Umiyak si Sisi. "Liu, pakiusap, iligtas mo ang aking ina." Lumapit si Lito at inabutan siya ng tissue. "Salamat." Kinuha ni Sisi ang tissue at pinunasan ang kanyang mga luha habang nakayuko ang kanyang ulo. Maya-maya, bumukas ang pinto ng ward at lumabas ang doktor. Mabilis na humakbang pasulong si Sisi. "Doktor, kumusta ang aking ina?" Umiling ang doktor at sinabing, "Hindi masyadong maganda. Sobrang seryoso. Kailangang palitan ang kidney. Kung hindi, hindi ito magtatagal." Nanginig ang katawan ni Sisi at malapit na siyang mawala ng balanse. Mabilis siyang hinawakan ni Lito. Nang makitang mahina siyang babae, naawa ang doktor sa kanya at magiliw na sinabi, "May katugmang kidney sore sa kasalukuyan. Maghanda ng 500,000 para sa operasyon. Bukas, mababawasan ng operasyon ang panganib ng pasyente." Namutla ang mukha ni Sisi at bumulong siya, 500,000. Ang lahat ng kinita niya bilang isang modelo ay ginamit sa pagpapagaling ng sakit ng kanyang ina. Wala man lang siyang ipon. Saan siya makakahanap ng 500,000? Sa oras na ito, tinanong ni Lito ang doktor, "Maaari bang gumaling ang pasyente pagkatapos mapalitan ang bato?" Umiling ang doktor. "There's a 50% chance that the patient will be infected. If that happens, the patient's situation will be more dangerous than it is now. Miss Liu, ito ang masasabi ko sa iyo. Kung paano ka magdedesisyon, ikaw na ang bahala." Nang matapos magsalita ang doktor ay umalis na siya kasama ang isang grupo ng mga nurse. "Miss Liu." Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana ang lumakad patungo kay Sisi na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Ang kanyang pangalan ay Carlos Cheng, isang napakahusay na estudyante sa medisina. Galing siya sa magandang pamilya at 30 years old pa lang. Bagamat may asawa na siya, mahilig siyang manligaw sa mga babae. Nang makita ang bisita, nanigas ang mukha ni Sisi at medyo hindi natural ang kanyang pakiramdam. "Dr. Cheng." Sumimangot si Carlos Cheng at nakangiting sinabi, "Hindi mo kailangang malayo sa akin. Tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Nabalitaan ko na lumalala ang kalagayan ng iyong ina. Gusto mo bang isipin ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan?" "Ay, hindi ko alam." Ibinaba ni Sisi ang kanyang mga mata at medyo naguguluhan. Hinawakan ni Carlos ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Hindi mo maantala ang sakit ng iyong tiyahin." Sumimangot si Sisi at sinubukang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hinawakan siya ng mahigpit ni Carlos. "Dr. Cheng, bitawan mo ako." Baka sa mga mata niya ang pagkasuklam. "Don't be reserved. Alam kong papayag ka," sabi ni Carlos sa nasa sabik na tono, at pagkatapos ay pinilit niyang yakapin si Sisi. Sa sandaling ito, ang kanyang pulso ay biglang hinawakan ng kung sino, at nagkaroon ng matinding sakit.
Malamig na tiningnan siya ni Lito at sinabing, hayaan mo siya. Sino ka ba? Bitawan mo ako. Dinilat ni Carlos ang kanyang mga mata, tinitigan si Lito, at galit na pinagalitan siya. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, ayoko nang ulitin ang sarili ko. Habang nagsasalita siya, nadagdagan niya ang lakas sa kanyang mga kamay. Biglang, may isang nakakatakot na tunog ng mga bitek ng buto. Namutla ang mukha ni Carlos at mabilis niyang binitawan ang kanyang kamay. Who are you? How dare you behave so wildly here? Namumula ang kanyang mga mata at nanginginig sa galit, pakiramdam niya ay malapit nang mabali ang kanyang kamay. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Lito. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Sisi at nakangising sinabing, boyfriend niya ako. Niyakap mo ang girlfriend ko. Paanong di kita sasaktan? Nang marinig ito, nagulat si Carlos sa una, at pagkatapos ay nginisyon niya. Ano ba? Boyfriend ka niya? Hahaha, huwag kang ang mabiro. Paanong ang isang dilag na tulad niya makakahanap ng tauna na katulad mo? Lahat ng achievements mo ay hindi katumbas ng halaga ng sapatos ko. Natigilan din si Sisi. Hindi niya namamalayan na gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit biglang kinamayan siya ni Lito. Agad niyang naunawaan na siya ay kumikilos para makita ni Carlos. Kahit alam niyang peke iyon, hindi niya maiwasang mamula nang maramdaman ang init ng palad nito at si Sisi, na hindi pa naging intimate sa isang lalaki. Oo, boyfriend ko talaga siya. Sa pagtingin sa galit na si Carlos, nakaramdam ng hiya si Sisi. Ang mga mata ni Carlos ay dumaan sa kanilang nakakuyong na mga kamay, at ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Miss Liu, napag-isipan mo na ba? Ano kayang dadalhin ng lalaking ito sa tabi mo? Mapapagaling ba niya ang nanay mo? Napakamahal ang pagpapagamot. May pera ba siya? Nang marinig ito, namutla ang labi ni Sisi at nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, si Carlos ay tila nakakita ng kislap ng pag-asa. Patuloy niya, hanggat sumasang-ayon ka sa aking mga tuntunin, ang iyong ina ay makakakuha ng pinakamahusay na paggamot sa mundo. Kumunat ang noo ni Lito at nagtanong, ano ang kalagayan niya? Malungkot na sinabi ni Sisi, nangako siya sa akin na hanggat maaari ko siyang maging manliligaw, tutulungan niya akong itali ang mga string at ipadala ang aking ina sa ibang bansa para sa paggamot. Yes, the level of the other country treatment is the best in the world. What do you think, Miss Leo? Think about it. May pagmamalaki na sabi ni Carlos, at ang kanyang mainit na mga mata ay dumampi sa dibdib ni Sisi. Dahil basa ang kanyang damit, buo ang kanyang matikas na figure, at ang eksena sa harap ng kanyang dibdib ay nagpakulo ng dugo ng mga tao. Hindi na kailangang pumunta sa ibang bansa mapapagaling ko ang kanyang sakit. Malamig na sinulyapan ni Lito si Carlos at sumigaw. Nang marinig ito, tumawa si Carlos at nang uuyam na sinabi, anak, mali ba ang ininom mong gamot? Hindi pa banggitin, kahit ang pinakamahusay na doktor sa buong bansa ay hindi kayang gamutin ang sakit. Sino ka sa tingin mo? Habang nagsasalita siya, itinuro niya si Lito na may napakayabang na ugali. Sa sumunod na segundo, ang kanyang mga daliri ay hinawakan ni Lito. Sino ba ako sa tingin mo? Malamig niyang sabi, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagkurba sa isang nakakatakot na arco. Nakaramdam ng matinding sakit, namutla ang mukha ni Carlos, at napaungol siya, masakit. Napakasakit. Bitawan mo ako. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at nginisyan. Pwede mo na akong bitawan. Sabihin mo ulit yung sinabi mo. Nang maramdamang mabali na ang kanyang mga daliri, hindi nagdalawang isip si Carlos at humingi ng awa, nagkamali ako. Nagkamali ako. Ako ito. Hindi ako bagay. Hindi ako. Kabanata 246. Ang sigaw ni Carlos ay umakit sa mga kalapit na nurse. Tulong! May tumatawag ng doktor. Sa sandaling tumawag ang batang nurse, dumating ang ilang batang nurse at itinuro si Lito. Bitawan mo si Dr. Cheng. Ospital ito. Huwag kang magulo, at tatawagan natin ang mga security guard. Ngumisi si Lito. Deserve ba siyang maging doktor? Lito, nababaliw ka na ba? Hayaan mo siya. Nagmamadaling sabi ni Sisi. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Bagamat unang nagdulot ng gulo si Carlos, ito ang kanyang teritoryo kung tutuusin. Nag-aalala siya na si Lito ay matatalo. Binitiwan ni Lito ang kanyang kamay at tinitigan si Sisi. Kumunat ang noo niya at sinabing, so you've decided to agree to his terms. Hindi ko alam. Si Sisi ay mukhang naguguluhan. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at hindi nang ahas na salubungin ang mga mata ni Lito. Si nanay lang ang pamilya ko sa mundong ito. Hindi ko kayang mawala siya.
Para sa kanya, kahit na may kaiyahiya akong gawin, hindi ako magdadalawang isip. Speaking of this, umiiyak na siya at nanginginig sa lungkot. Sa pag-iisip na makasama ang isang lalaking hindi niya mahal, o pagiging isang may bahay, nais ni Sisi na mamatay. Nang makita ito, labis na nasasabik si Carlos. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabi kay Lito, si stinky loser. Sa panahon ngayon, ang mga may kaya lang ang pwedeng maging boss. Dahil lang sa loser ka, kailangan kang iwan ng girlfriend mo at manatili sa akin. Malamig na tinitigan siya ni Lito, at sumilay sa kanyang mga mata ang matinding hangarin ng pagpatay. Pero ilang sandali pa, bigla siyang ngumiti. Itinaas ang kanyang kamay at casual na tinatapik ang balikat ni Carlos na kangiti niyang sinabi, Dr. Cheng, masyado pang maaga para maging masaya. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Carlos. Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang tiyan. Ang isang malakas na gas ay lumiligid, na gumagawa ng isang gurgling tunog. Nang marinig ng lahat ang kakaibang tunog na ito, lahat sila ay natigilan. Tinakpin ni Carlos ang kanyang tiyan gamit ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mukha ay namumula. Sa wakas, hindi niya maiwasang ituwid ang kanyang katawan at gumawa ng sunod-sunod na pagliko na masasabing nakakapukaw ng kaluluwa. Biglang napuno ng hindi kasiya siyang amoy ang koridor. Tinakpin ng mga NARS ang kanilang mga ilong at tumingin kay Carlos na may pagkasuklam. Nagpumiglas pa rin si Carlos at winagiway ang kanyang kamay, hindi ako, hindi ako. Sa oras na ito, may isa pang gurgling na tunog. Naramdaman ni Carlos ang matinding pananakit sa kanyang tiyan, at ang isang daloy ng init ay bumulwak na parang baha, malapit nang makapasok sa huling linya ng depensa. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Ang Cob-Eta. Ang Cob-Eta. Wala na siyang pakialam sa kanyang imahe. Tinakpin niya ang kanyang puwet at sumugod sa banyo na parang bugzo ng hangin. Umikot ang mga mata ng nurse sa gilid. Karaniwang maganda ang imahe ni Dr. Cheng. Bakit ba ang bastos niya ngayon? Tinakpin ng isa pang batang nurse ang kanyang ilong at naiinis na sinabi, tama. Nakakadiri. Napakabaho. Sinulyapan ni Sisi si Lito na may makahulugang tingin at nagtanong sa mahinang boses, may ginawa ka ba sa kanya? I didn't. Nakita mo rin. Kinalabot ko lang siya. Anong magagawa ko? Nagkibit balikat si Lito at inosenteng sinabi. Sa totoo lang, lihim siyang tumatawa sa puso niya. Sa sandaling hinawakan niya si Carlos, tinuruan nga niya ito ng sobrang droga, na maaaring mawala sa kanya nang hindi bababa sa kalahati ng kanyang buhay sa loob ng sunod-sunod na buwan. Tere, puntahan natin si tita. Hinailan ni Lito si Sisi at naglakad patungo sa ward. Natigilan si Sisi. Nang makita niya ang kanyang kamay na hawak ni Lito, nag-init ang kanyang mukha, ngunit hindi na siya nagpumiglas. Lumapit si Lito sa harapan ng hospital bed, sinulyapan ang walang malay na ina, at pagkatapos ay naramdaman ang kanyang pulso. Marunong ka talagang tumingin bilang doktor. Sa pagtingin sa kanyang kilos, nagtatakang tanong ni Sisi. O ano? Sa tingin mo nagsisinungaling ako sayo? Sumagot si Lito sa kanya at nagpatuloy sa pag-concentrate sa pakiramdam ng kanyang pulso. Pagkalipas ng 5 minuto, binuksan ni Lito ang kanyang mga mata at tumango. Alam ko na ang pangkalahatang sitwasyon. Ito ay talagang nakakalito, ngunit hindi ito walang pag-asa. Si Sisi ay nag-aalinlangan. Talaga. Talagang hindi siya makapaniwala na kayang gamutin ng napakabata niyang kaharap ang cancer, bagamat umaasa siyang totoo ito. Kung ayaw mong maniwala sa akin, wait and see na lang. Inilabas ni Lito ang isang pilak na karayom at tutusukin na sana ito nang may galit na sigaw mula sa pintuan. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Kumunat ang noo ni Lito at tumangala. Ang doktor ang nagligtas sa kanyang ina. Pumasok siya kasama ang isang grupo ng mga batang doktor at galit na nakatingin sa kanya. Hindi natarante si Lito at mahinahong sinabi, Nigel, iligtas ako ng mga tao. Malamig nang umuso si Director Zhang at sinabing may pang-aalipusta, kalokohan. Siya ay may sakit sa puso at maaari lamang umasa sa pagpapalit ng bato. Paano mo siya may iligtas sa pamamagitan ng acupuncture? Haha, Western medicine yan, pero kaya ko siyang gamutin gamit itong maliit na silver needle sa traditional local medicine. Hindi man lang umatras si Lito at patuloy na sinasalungat siya. Tumawa si Director Zhang at sinabing, nakakatawa. Kung mapapagaling mo siya sa pamamagitan ng mga pilak na karayom, ako ay yumuko at kikilalanin ka bilang aking guro. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay na may hitsura ng panghahamak. You don't respect traditional local medicine. Ayoko ng apprentice na katulad mo. Ikaw. Nabulunan si Direk Zhang. Sa sobrang galit niya ay inilibot niya ang kanyang mga mata at ngumuso.
Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang mga batang doktor sa likod ni Direktor Zhang ay sumangot din ng masama. Napakamayabang ng lalaking ito kaya naglakas loob siyang kausapin si Direktor Zhang ng ganito. Tama. Hindi niya alam ang kalawakan ng langit at lupa. Isa siyang charlatan. Sa sandaling ito, tumakbo si Carlos na mahina ang mukha at umiyak, Director Zhang, itong lalaking ito ang umatake sa akin ngayon lang. Halos mabali ang kamay ko. Galit na sabi ni Director Zhang, ano? How dare he touch a doctor's hand? Kung gayon hindi lang siya sinungaling kundi tog din. Tawagan mo ang mga security guard at itaboy siya. Ngumiti si Lito kay Carlos at sinabing, Dr. Cheng, ipinapayo ko sa iyo na bumalik sa banyo sa lalong madaling panahon, o baka huli na. Ano bang pinagsasabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang tiyan. Napabuntong hininga siya at sinabing, hindi. Darating na naman. Tumalikod na siya at tumakbo papuntang toilet. Si Director Zhang at ang iba pa ay nalilito at hindi alam kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, dalawang security guard ang pumasok at sinabi kay Lito na istorbo mo ang utos ng ospital. Kailangan mong umalis ka agad. Pagkatapos noon, hahawakan na sana niya si Lito, ngunit sa susunod na segundo, ang lahat ay nakakita lamang ng natitirang anino. Ang pilak na karayom sa kamay ni Lito ay nawala, at ito ay lumitaw sa palso ng security guard. Yung kamay ko. Hindi ko nararamdaman. Napasigaw ang security guard sa sobrang takot. Natigilan din si Direk Zhang. Bagamat wala siyang gaanong alam tungkol sa tradisyonal na gamot, sa bilis at katumpakan ng kamay ni Lito, ang kanyang mga kasanayan sa acupuncture ay talagang pambihira. Tumingin si Lito kay Sisi at seryosong sinabi, naniniwala ka ba sa akin? Sa pagtingin sa kanya, ang puso ni Sisi ay tila naantig ng kung ano. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan siyang tumango. Naniniwala ako sa'yo. Nang makita ito, napabuntong hininga si Direktor Zhang. Ah, Miss Liu? Pagsisisihan mo. Sumulyap si Sisi kay Lito at mariing sinabi, naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Ang mga salita ni Sisi ay naging mahirap para sa iba na pigilan siya. Inilabas ni Lito ang mga pilak na karayom at pinigilan ang kanyang ekspresyon. Nag-concentrate siya sa paglalagay ng mga karayom. Ilang sandali pa, ang katawan ng kanyang ina ay natatakpan ng 12-dosenang pilak na karayom na may iba't ibang haba. Tuwing tumutusok siya ng pilak na karayom, palagi niyang pinipilipit ang buntot ng karayom. Ang mga alo ng purong genuine chi ay dumaloy sa kanyang katawan at mabilis na naayos ang kanyang malubhang pinsalang bato. Ilang sandali pa, natapos na ang 81 pilak na karayom. Tapos na. Sigaw ni Lito, pinunasan ng pawis sa kanyang noo, at isa-isang inalis ang mga pilak na karayom. Bukod dito, hindi maintindihan ng mga batang doktor ang kanyang ginagawa. Baka sa mukha ng lahat ang pagkadismaya. Haha, hindi ba siya masyadong walang muwang? Sa tingin niya kaya niyang gamutin ang isang pasyente sa ilang karayom lang. Tama. Kung magpapatuloy ito, natatakot akong lumala ang kondisyon. Kung may mangyari man, walang silbi ang pagbayaran niya sa buhay niya. Bagamat naniwala si Sisi kay Lito, ang mga salita ng mga taong ito ay nagpakaba pa rin sa kanya. Mariin niyang pinagkayam ang mga kamay at tinitigan ang ina. Bigla na lang umikot ang talukap ng mata niya at marahas na kumaibat ang buong katawan. Ibinuko niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bibig ng itim na dugo. Nagbago ang mukha ni Executive Zhang at ng iba pa. May nangyari sa pasyente. Security guard, hulihin mo itong lalaking ito dali. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Sisi kaya sumigaw siya, hindi. Hindi. Gising ang nanay ko. Natigilan si Dr. Zhang at tumingin kay Mrs. Liu. Binuksan na niya ang kanyang mga mata. Ang mas pinalaki pa ay dahan-dahan siyang umupo at nakangiting sinabing, ang sarap iluwan nitong subo ng dugo. Kabanata 247. Paano ito posible? Bamuka ang bibig ni Director Zhang. Napatingin siya sa kanyang ina na nakaupo nang hindi makapaniwala. Ang mga batang doktor sa likod niya ay tumikom din ng kanilang mga bibig. Hindi sila makapagsalita para kutsain si Lito. Nay, sa wakas gising ka na. Tinakpin ni Sisi ang kanyang bibig at sa sobrang tuwa ay napaluha siya. Hindi niya napigil ang yakapin ang kanyang ina. Hinawakan ni Mrs. Liu ang likod ng kanyang anak at nakangiting sinabi, Sisi, kasalanan ko ang lahat. Pinag-alala kita. Hindi, basta paggising mo, mas importante yon kesa sa kahit ano. Napakamot ng ulo si Sisi at tumingin sa kanyang ina na may luha sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Lito ang eksena ng mag-ina na magkayakap at umiiyak, na nagpaalala sa kanya ng 10 taong paghihiwalay nila ng kanyang ama.
Saglit, napuno siya ng emosyon, at medyo masakit ang ilong. Binata, niligtas mo ba ako? Pakiramdam ko ay mamamatay na ako, ngunit biglang napuno ng lakas ang aking katawan. Nakita kong tinutusukin mo ako ng karayom. Tumingin ang ina ni Sisi kay Lito na may malalim na pasasalamat sa kanyang mga mata. Bago pa makapagsalita si Lito, paulit-ulit na tumango si Sisi. Iniligtas ka niya. Nakangiting tumingin ang ina ni Sisi kay Lito at patuloy na tumango. Maraming salamat, binata. Wala akong paraan para suklian ang iyong kabutihan. Auntie, you're too polite. It's just a piece of cake. It's mainly because your daughter has good taste and insisted that I treat you. Kung hindi, pinalayas na ako. Dahil dito, sinulyapan niya si Director Zhang at iba pa. Nang marinig ito, namula si Director Zhang at nahihiya. Nais niyang makahanap ng isang butas na mapagtatagwan. Hindi niya akalain na ang isang kabataang lalaki na mukhang wala pang 18 o 19 na taong gulang ay makakapagpagaling ng cancer. Kung noon pa man ay iisipin na niya na isa itong pantasya. Pagkatapos noon, binigyan niya siya ng pisikal na pagsusuri at nalaman na gumaling na siya. Ito ay isang himala. Ito ay isang himala. I'm sorry. I was rude. I apologize. Lumapit si Director Zhang, yumuko ng malalim kay Lito, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi, mayroon akong mapangahas na kahilingan. Mayroon akong ilang prestihiyo sa lungsod ng Badok. Gusto kong bigyan ka ng lecture para sa paggamot at paggagamot. Pagkasabi pa lang niya ay parang naiingit ang mga batang doktor sa likod niya at gusto nilang palitan siya. Dapat tandaan na maaaring hindi sila kwalipikadong magkaroon ng lecture kahit na kailangan nilang gugulin ang kanilang buong buhay na magkasama. Gayunpaman, lampas sa inaasahan ng lahat, umiling si Lito at mahinahong tumanggi, paumanhin, hindi ako interesado. Natigilan ang lahat. Hindi inaasahan ni Direk Zhang na tatanggi si Lito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagkakataon na gusto ng maraming tao. Pag-isipan mong muli. Para sa iyo man ito o para sa antas ng medikal ng buong bansa, mayroon itong pambihirang kahalagahan. Hindi sumuko si Director Zhang at sinubukan siyang hikayatin. Ilang mga batang doktor ang humirit at bumulong, ang taong ito ay masyadong mayabang. How dare he refuse? Sino siya sa tingin niya? Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito. Matigas niyang sinabi, Director Zhang, pasensya na. Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Alam niya na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay hindi lamang nauugnay sa acupuncture, ngunit may kaugnayan din sa antas ng martial arts. Ilang tao sa buong bansa ang makakaabot sa kanyang antas. Sa makatuwid, kahit na nagsimula siya ng isang panayam, walang sino man ang maaaring matuto ng kanyang mga kasanayan. Nang makitang hindi talaga interesado si Lito, mukhang bigo si Director Zhang, kaya kinailangan niyang sumuko at umalis kasama ang isang grupo ng mga doktor na mahina ang loob. Sisi, napakaraming araw na akong nasa ospital. Gusto ko nang umuwi. Please leave the hospital for me. Sabi ni Mrs. Liu sa kanyang anak. Siyempre, alam ni Sisi ang iniisip ng kanyang ina. Nag-aalala siya na baka masyadong mahal ang bayad sa ospital, kaya sinabi niya, Ma, mas mabuting manatili ka rito ng ilang araw. Mas ligtas. Sumimangot ang ina ni Sisi at nagmamadaling tumingin kay Lito. Ngumiti si Lito at sinabi kay Sisi, hindi na malubha ang kondisyon ni Auntie. Maaari na siyang mailabas sa ospital, ngunit medyo mahina ang kanyang katawan. Magre-resete ako ng 2 set ng tradisyonal na gamot para masustansya ang kanyang katawan. Magpapagaling siya sa loob ng 1 linggo. Talaga. Sumulyap si Sisi kay Lito. For some reason, she trusted his words and nodded. Since you said so, papakinggan kita. Hindi mapigilan ng ina ni Sisi na sumulyap sa kanyang anak at sinabing may makahulugang ngiti, ito ang unang pagkakataon na napakasunurin ng aking Sisi. Nanay. Napapout si Sisi at nahihiyang sumigaw. Matapos tulungan ng iba hanggang sa wakas, nagkataong may kotse si Lito, kaya pinauwi niya si Sisi at ang kanyang ina. Nakatira sila sa 2 silid sa isang ordinaryong komunidad. Bagamat napakasimple ng dekorasyon ng bahay, napakainit ng palamuti. Dahil lang sa matagal nang may sakit ang ina ni Sisi kaya ayaw ni Sisi na linisin ito. May manipis na patong ng alikabok sa muebles. Hoy, Lito, sorry talaga. Maupo ka muna. Magpapakulo ako ng tubig at gagawa ng tsaa. Paumanhin ni Mrs. Liu. Mabilis na hinaila ni Sisi pabalik ang kanyang ina. I'll go. Mom, magpahinga ka na. Kinuha ng nanay ni Sisi ang isa pang basahan at handang linisin ito. Mabilis siyang pinigilan ni Lito. Tita, kagagaling mo lang sa malalang sakit mo. Hindi ka mapapagod. Hayaan mo akong maglinis.
Habang nagsasalita siya, dinampot niya ang basahan at nagsimulang magtrabaho ng husto. Sa pagtingin sa seryosong gawain ni Lito, labis siyang nagustuhan ng ina ni Sisi. Napatingin siya sa anak na kumukulo ng tubig sa kusina at biglang may naisip. Tahimik siyang naglakad papunta sa kusina at tinanong ang kanyang anak sa mahinang boses, Sisi, may girlfriend ba si Lito? Natigilan si Sisi. Ma, bakit mo naman natanong yan? Napapikit ang ina ni Sisi. Iniisip ko ang iyong kaligayahan sa hinaharap. Sa tingin ko ay napakahusay nitong si Lito. Siya ay maaasahan, maalalahanin, at mabait. Mayroon din siyang mga medikal na kasanayan. Siya ay mas mahusay kaysa sa mga mayayamang ikalawang henerasyon. Nang marinig ito, namula si Sisi at mabilis na tinakpan ang bibig ng kanyang ina. Ma, ano pong pinagsasasabi nyo? Huwag nyo pong hayaang may makarinig sa inyo. 20 years old pa lang po ako. Don't worry. Huwag kang mag-alala, nagmamadali ako. Napakaraming lalaki ang nakapaligid sa iyo araw-araw. Natatakot ako na baka lokohin ka ng isang tao. Kung mapapangasawa mo itong si Lito, magaan ang loob ko. Seryoso ang hitsura ng ina ni Sisi. Si Sisi ay parehong balisa at galit. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng malakas. She lowered her voice and said, Mom, what are you talking about? Ngayon ko lang siya nakilala. Why are you talking about marry him again? How can it be so fast? Kumunat ang noo ng ina ni Sisi at sinabing, kung gayon, ay pangako mo sa akin na makakasundo mo siya at subukang mahalin siya bilang layunin ng kasal. Ako. Bagamat may magandang impresyon si Sisi kay Lito, hindi niya ito minahal. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang kalusugan ng kanyang ina, hindi siya nang ahas na tanggihan siya ng direkta. Sa halip, malabo niyang sinabi, alam ko. Pag-usapan natin ito mamaya. Si Lito ay nakatuon sa paglilinis ng silid, kaya hindi niya napansin ang pinag-uusapan ni Sisi at ng kanyang ina. Hindi nagtagal, nalinis ang silid at natimpla ang tsaa ni Sisi. Uminom ka ng tsaa. Inilagay ni Sisi ang tasa sa harap niya at tumingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Nalilito, hinawakan ni Lito ang kanyang mukha. Anong meron? May dumi ba sa mukha ko? Bakit ganyan ka makatingin? Ayos lang ako. Masungit na sabi ni Sisi at lumiko sa kusina. Medyo natahimik si Lito. What's going on? Mukhang hindi naman ako nasaktan. Nga pala, Lito, may ibibigay ako sa iyo. Tila may naisip ang nanay ni Sisi at tumawag. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumunta sa kwarto. Maya-maya, lumabas siya na may hawak na antique wooden box. Ito ay. Tumingin si Lito sa kahon na gawa sa kahoy at kumunat ang noo. Ngumiti ang ina ni Sisi at sinabing, ang aking mga ninuno ay mga imperial physician at nakakolekta ng maraming bagay. Naipamana sila sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at halos lahat ay naibenta na. Ito na lang ang natitira. Sana gusto mo at kunin mo. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang kahon. Nang makita niya kung ano ang nasa kahon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Lito. Kabanata 248. Sa loob ng kahon na gawa sa kahoy ay may nakalatag na parang gatas na puting pil na bagay. Marahil ay hindi ito nakikita ng mga ordinaryong tao, ngunit si Lito ay mayroong eyes of the void. Kitang-kita niya na may makapal na layer ng tubig property spiritual chi sa paligid nito. Dragon Peel. Isa talaga itong Dragon Peel. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong kayamanan sa mortal na mundong ito. Ang tableta ng dragon, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay ang tabletang pinagmula ng dragon. Sa mundong ito, anumang espiritong nilalang na nilinang sa isang tiyak na antas ay magbubunga ng isang spirit peel sa loob ng kanilang katawan, na nagtitipon ng lahat ng buhay at lakas ng espiritong nilalang. Kapag namatay ang isang espiritong hayop, ang spirit pellet nito ay magiging isang kayamanan na ipaglalaban ng mga magsasaka dahil nakakuha ito ng malaking halaga ng enerhiya. Ang enerhiya na nasa loob ng 100 taong gulang na spirit peel ng spirit beast ay maihahambing sa 100 taong paglilinang ng isang tao. Sa madaling salita, maaari nitong agad na i-upgrade ang isang maliit na puting ibon sa isang martial arts master na mahirap talunin. Ang dragon peel sa harap ng kamay ng kanyang ina ay may kultibasyon ng hindi bababa sa 1,000 taon. Ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Nanlaki ang mga mata ni Lito at naging mabilis ang kanyang paghinga. Siya ay mukhang labis na nasa sabik, na ikinagulat ang kanyang ina at si Sisi. Ayaw mo ba sa bagay na ito? Kinakabahang tanong ng nanay ni Sisi. Tumingin si Lito sa kanya. Obviously, hindi niya alam ang halaga ng bagay na ito. Napakamot siya ng ulo. No, on the contrary, it's too precious. I can't take it for free. You name a price,
and I'll buy it. Nang marinig ito, medyo nalungkot ang ina ni Sisi. Ito ay regalo para sa iyo. Iniligtas mo ang aking buhay, at alam ko rin na tinulungan mo si Sisi noong hapon. Ito ay regalong pasasalamat. Paano mo kukunin ang iyong pera? Ngunit, nag-alinlangan si Lito. Ang pangunahing dahilan ay ang dragon pill na ito ay masyadong mahalaga. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit, at nahihiya siyang kunin ito ng libre. Iginala ng ina ni Sisi ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, kung hindi mo ito gusto, maaari mong ipangako sa akin ang isang bagay. Natigilan si Lito at sinabing, pakituloy. Tumingin ang ina ni Sisi sa kanyang anak at sinabing, kailangan mong ipangako sa akin na palagi kang magiging mabuti sa kanya at aalagaan siya habang buhay. Ibinuko ni Lito ang kanyang bibig sa pagkagulat. Ipinadyak ni Sisi ang kanyang mga paa at malungkot na sinabi, Nay, ano ang sinasabi mo? Umiling si Mrs. Leo at medyo malungkot. Matagal nang pumanaw ang ama ni Sisi, at mahina ang kalusugan ko. Baka isang araw aalis ako. Hindi ko kayang iwan mag-isa si Sisi sa mundong ito. Lito, alam kong isa kang tapat at maaasahang tao. Ipangako mo sa akin na aalagaan mo siya ng mabuti para sa akin. Nang marinig ito, nakabawi si Lito mula sa kanyang pagkagulat at naunawaan ang iniisip ng kanyang ina. Hindi niya maiwasang madamay. Hindi napigilan ni Sisi ang pag-iyak. Niyakap niya ang kanyang ina at sinabing, Nay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Mahaba ang buhay mo. Ngumiti si Lito at sinabi, Tita, tama si Sisi. Nandito ako, at sigurado akong mabubuhay ka ng mahabang panahon. Then my request. Puno ng pag-asa ang mukha niya. I promise you na aalagaan ko siya ng mabuti at gagawin ko ang lahat. Seryosong tumango si Lito, at ang kanyang mga mata ay napakatindi. Dahil sa karanasan niya noong bata pa siya, nagkaroon siya ng pinakamalalim na damdamin para sa kanyang mga magulang, kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Nakahinga ng maluwag ang ina ni Sisi. Mabuti naman. Pero, sumimangot si Lito at iniba ang paksa. Sumikip ang mukha ng ina ni Sisi. Ngunit ano? Sinabi ni Lito, ngunit mayroon na akong kasintahan, at mahal na mahal ko siya, kaya sa pagitan namin ni Sisi, maaaring hindi ito sa direksyon na iyong inaasahan. Nang marinig ito, ang mukha ng ina ni Sisi ay puno ng panghihinayang, ngunit ito rin ay hindi direktang nagpatunay na si Lito ay talagang isang tapat at responsableng tao. Tsaka sinong nagsabing magpapakasal sila kapag magkarelasyon? Kung nakipaghiwalay si Lito sa kanyang kasintahan sa hinaharap, magkakaroon ng pagkakataon. Sa pag-iisip nito, gamaan ang pakiramdam ni Mrs. Leo. Sa kabilang banda, medyo nanlumo si Sisi nang mabalitaan niyang may kasintahan si Lito at sinabing wala itong gagawin sa kanya. Isa siya sa 100, ngunit tila hindi interesado si Lito. Hindi kaya mas maganda ang girlfriend niya. Pagkatapos noon, gumawa na lang ng pagkain si Sisi. Hindi tumayo si Lito sa seremonya at nagsimulang kumain kasama nila. Kailangang sabihin na hindi lamang maganda si Sisi, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay nakakagulat din, na labis na ikinagulat ni Lito. Pagkatapos ng hapunan, nag-usap sila sandali bago tumayo si Lito para umalis. Habang nasa daan, hinawakan ni Lito ang Somero Stone Ring at naramdaman ang Dragon Pill. Tuwang-tuwa pa rin siya. Sa oras na ito, para sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Parang may masamang mangyayari. Siya ay ang unang naisip si Sunshine. Kinuha niya ang cellphone niya at dinial ang number niya. Gayunpaman, ang kabilang dulo ng linya ay naka-off. Kumunat ang noo niya at agad na tinawag ang nurse ng clinic. Dr. Argel. Medyo nagulat ang nurse nang matanggap ang tawag ni Lito. Si Lito ay dumiretso sa punto at nagtanong, si Sunshine ay kasama mo? Sabi ng nurse, hindi. Mahigit kalahating oras na ang nakalipas. Umuwi na si Ate Sunshine. Hindi maganda. Lalong lumakas ang masamang pakiramdam sa puso ni Lito. Ibinaba niya ang telepono at nagmaneho patungo sa bahay ni Sunshine. Pagdating niya sa bahay ni Sunshine, kumatok sila sa pinto ng hindi mabilang na beses, ngunit walang sumasagot. Obviously, wala siya doon. Obviously, nasa panganib siya. Sa sandaling ito, ang mukha ni Lito ay mapula, at ang kanyang mga mata ay malamig na parang kakain siya ng buhay. Mabilis na umikot ang kanyang isip at agad niyang nakilala ang sospek. Makalipas ang 20 minuto, sa senior ward ng ospital, si Rolando Yuan ay nakahiga sa kama, nagbabasa ng isang dilaw na magazine. Ito ay kasalanan lahat ni Lito. Nawalan na niya ako ng malay simula ngayon. Makakaasa lang ako sa mga bagay na ito para matugunan ang aking pagnanasa. Galit siyang nagmura, at ang kanyang matandang mukha ay mukhang napakabangis.
Kung may pagkakataon, kailangan kong. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, bigla niyang nakita ang isang lalaki na nakaupo sa windowsill. Nang makita niya ang mukha ng lalaki, agad siyang napasigaw na parang nakakita ng multo. Lito, paano ka nakapasok? Malamig na ngumiti si Lito, tumalon sa windowsill, at hakbang-hakbang na lumapit sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding lamig sa buong katawan. Kakasabi mo lang na dapat may gawin ka sa akin. Nanginginig si Rolando. Muling bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng pagpapahirap noong gabing iyon. Napakamot siya sa ulo. Hindi. Mukhang hindi malalim yung lesson na itinuro ko sa'yo last time. You need to exert more strength. Si Lito ay tumawa ng masama, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Mapula ang mukha ni Rolando. Ibinuko niya ang bibig niya at tatawag na sana ng kung sino. Sa isang flash ng silver light, isang pilak na karayom ang tumusok sa kanyang lalamunan. Ibinuko niya ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Itinutok ni Lito ang punyal na Fire Spirit Stone sa kanyang lalamunan at sinabing hindi nagmamadali, magtatanong ako, sumagot ka. Kung maglakas loob kang magsinungaling o sumigaw, agad kitang ipapadala sa kamatayan, nakuha mo. Sa sobrang takot ni Rolando ay muntik na siyang umihi. Walang pag-aalinlangan, tumango siya ng paulit-ulit. Hinugot ni Lito ang mga pilak na karayom sa kanyang katawan at malamig na nagtanong, si Sunshine ay may problema. Nasaan siya? I don't know. It's none of my business. Kahit 8 beses mo akong bigyan ng lakas ng loob, hindi na ako maglalakas loob na hawakan siya ulit. Umuungol si Rolando. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata. Ang dagger ng Fire Spirit Stone ay idiniin palapit, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas malamig. Pag-isipan mong mabuti. Kapag may nangyari sa kanya, sisirain talaga kita. Ang mukha ni Rolando ay kasing putla ng kumot. Umungol siya at sinabing, it's really none of my business. It's that Chang Lito who insisted to teaching Sunshine a lesson. I tried to persuade her, pero hindi siya nakinig. Kung gusto mong maghiganti, mahahanap mo siya. Inosente ako. Nang marinig ito, ang mukha ni Lito ay puno ng layuning pumatay. Galit niyang sabi, nasaan siya ngayon? Ang dagandong na ito ay halos matakot kay Rolando sa kanyang talino. Sumigaw siya, isang abandonadong bodega sa tabi ng ilog. Narinig kong tumawag siya ng isang tao at binanggit ang lugar na ito. Kuya, sinabi ko na sa iyo ang lahat. Please let me go. Sinipa ni Lito si Rolando sa dibdib. Napaluwa siya ng isang subo ng dugo at agad na nahimatay. Sa sumunod na segundo, kumislap ang figure ni Lito at siya ay nawala. Kabanata 249. Sa isang abandonadong bodega sa tabi ng ilog. Sa lumang sofa, dahan-dahang iminulat ni Sunshine ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakatali. Saan ang lugar na ito? Napakunot ang noo niya at naalala niyang nakatapis siya ng tuwalya nang lumabas siya ng restaurant. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Oh, sa wakas nagising ka na. Isang kakaibang boses ang nagmula sa gilid. Nilinggan ni Sunshine ang kanyang ulo at nakita si Chang Lito na naglalakad palapit sa kanya nang nakangisi. Kumunat ang noo niya at galit na sinabi, ikaw pala. Bakit mo ako tinali? Haha, hindi mo ba alam kung bakit? Last time in the exchange, you made me lost all my face, and Rolando has never forget you. How can I allow you to live in this world? Malamig na sabi ni Chang Lite, isang pahiwatig ng layuning pumatay sa kanyang mga mata. Nang makita ito, nanginig ang katawan ni Sunshine at umiling siya. Chang Lite, bawal mong gawin ito. Kapag nalaman, habang buhay kang patay. Huwag mo akong takutin. Inilibot ni Chang Lite ang kanyang mga mata at sinabing may nakakatakot na ngiti, ito ang teritoryo ng aking sinumpaang kapatid. Kahit patayin kita, walang makakaalam. Nang marinig ito, ganap na nagbago ang mukha ni Sunshine, at puno siya ng takot. Bigla niyang naisip si Lito. Oo, kasama siya, tiyak na darating siya upang iligtas siya. Nang makitang biglang naging kalmado ang mukha ni Sunshine, medyo nagulat si Chang Lita. Ang kanyang matingkad na mapupulang labi ay pumulupot at sinabi niya, hindi ka ba natatakot? Ngumisi si Sunshine at sinabing, huwag akong matakot, dahil darating ang boyfriend ko para iligtas ako. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka niya pababayaan. Ganun ba? Tumawa ng malakas si Chang Lita, saka pumalakpak. Kaagad, isang dosenang malalakas na lalaki ang pumasok mula sa labas ng pinto. Lahat ito ng mga tauhan ng sinumpaan kong kapatid. Kahit gaano pa kagaling ang boyfriend mo, kaya ba niyang labanan ang 10 sa kanila ng sabay-sabay?
Sa pagtingin sa malalakas na lalaki na kasing lakas ng isang bundok, ang mukha ni Sunshine ay nanlamig at siya ay nahulog muli sa kawalan ng pag-asa. Tsaka sa tingin mo papatayin kita. Ang boring naman nun. Tamad na sabi ni Changlita. Pagkatapos ay humawak siya ng kutsilyo at tumingin sa mukha ni Sunshine. Ang ganda ng mukha. Sayang naman. Ang mukha ni Sunshine ay kasing putla ng papel, at ang kanyang mga mata ay bahagyang pula. She scolded, Changlite, you're too shameless. Are you going to scratch my face just because you're jealous of me? No, no, no. Nakakatamad kumamaw sa mukha mo. I need your face to be beautiful and bright. Mas exciting pag sumigaw ka mamaya. Tinakpin ni Changlita ang kanyang bibig at tumawa. Matalas at nakakatakot ang boses niya. Namutla ang mukha ni Sunshine at malamig na nagtanong, anong ibig mong sabihin? Pinalakpakan ni Changlita ang kanyang mga kamay at pumasok ang tatlong kaawa-awang lalaki. Hindi sila kamukha ng mga tao mula sa Badok. Specially invited these three guys from other country to be handsome. They're very skilled. I'll serve you well later. Nang makita ng tatlong lalaki si Sunshine, lahat sila ay nasa sabik. Hindi pa sila nakakita ng ganito kagandang babae sa pang-araw-araw na buhay. Kahit hindi sila mabayaran, matutuwa sila. Nagulat at natakot si Sunshine. She shook her head desperately and said, Changlite, you're crazy. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Humph! Sinong nagsabi sa iyong mang-provoke ng mga lalaki? Kasalanan mo ito. Ipopost ko online ang video mo na natutulog kasama ang tatlong lalaking ito. Sa oras na iyon, hindi lang si Rolando, pati boyfriend mo malamang layuan ka at hahamakin ka. Sumigaw si Changlite na may masamang tingin sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, naglagay siya ng tableta sa bibig ni Sunshine. Ano ang ibinigay mo sa akin? Si Sunshine ay umungal ng baliw at gustong katayin si Changlita. Puno ng pananabik ang mukha ni Changlita. Of course it's something that can make you emotional. It's a top-notch product. Once the drug took effect, you'll lose your mind and become human. You'll be like a woman who's in love. You want to beg for love whenever you see a man. Hindi pwede. Baka hayaan mo na akong mamatay. May sumambulat na kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Hindi niya matanggap na ang kailan isang iningatan niya sa loob ng mahigit 20 taon ay mawawasak ngayon. Nagsisi siya na hindi niya naibigay ang kanyang malinis na katawan kay Lito noon. Pagkatapos ng gabing ito, paano niya siya haharapin? Biglang unti-unting nag-init ang kanyang katawan, umuungal ang kanyang utak, at isang mainit na agos ang umiikot sa kanyang tiyan. Napaungol si Sunshine, namula ang kanyang mukha, at nagsimulang gumana ang gamot. Nang makita ito, hindi napigilan ni Changlita na matawa. She said resentfully, aren't you very pure? After tonight, magiging magpinsan ka na hinahamak ng lahat. Lumapit ang tatlong lalaki at tumingin kay Sunshine, na nakasuot ng pulang masikip na palda. Mata ko nilang sinulyapan ang kanyang matikas na figure at hindi napigil ang mapalunok. Ngumiti sila ng malaswa at itinaas ang mga kamay para tanggalin ang palda niya. Huwag kang lalapit dito. Makatuwiran pa rin si Sunshine at pilit na nagpupumiglas, ngunit habang lumalaban siya, mas nasasabik ang lalaki. Sister, you're so talented. Medyo nangangati ako kapag naiisip ko ang ganoong galaw. Sa isang tabi, ang malaking lalaki na may hawak ng video ng kamera ay tumingin sa magandang tanawin na ito at biglang hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkainip. Tumango rin ang ibang mga lalaki at tuyong bibig, oo, kapag tapos na sila, may benepisyo ba tayo? Napangiti si Changlite at sinabing, huwag kang mag-alala. Hanggat maayos ang lahat, magiging sa iyo ang babaeng ito. Ang malaking lalaki ay tumingin sa baluktot na baywang ni Sunshine na may pagnanasa at tuwang-tuwang sinabi, napaka-coquettish na babae. Mag-e-enjoy tayo mamaya. Sa sandaling ito, sa labas ng bodega, dahan-daang lumakad ang isang figure. Sino ka? Tumigil ka. Sigaw ng dalawang malalaking lalaki na nakabantay sa pinto. Itinaas ni Lito ang kanyang ulo, at walang init sa kanyang itim na mga mata. Nandito ba si Sunshine? Bahagyang nagbago ang mukha ng dalawang malalaking lalaki, at galit nilang sinabi, it's none of your business. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ka? Ang sulok ng bibig ni Lito ay nakakurbo at naging uhaw sa dugo habang nagluwa siya ng ilang salita na parang multo. Yung kumitil sa walang kwentang buhay mo. Bago nawala ang kanyang boses, lumipad ang isang matingkad na pulang kulay mula sa kanyang kamay, at ang punyal na apoy na espiritual na bato ay gumuhit ng isang mapanlinlang na pulang arko sa hangin. Paf! Ang kanilang mga lalamunan ay naputol ng sabay, at ang dugo ay bumulwak na parang bukal, na naglalabas ng mainit na puting hangin.
Ikaw. Itinuro ng isa sa matipunong lalaki si Lito, ang kanyang mga mata ay kasing laki ng toro, puno ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Ang kanyang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan, ngunit hindi siya makapagsalita. Patay na siya. Bang! Bang! Dalawang bangkay ang lumitaw sa lupa. Hindi man lang tiningnan ni Lito ang bangkay. Nilagpasan niya ang mga ito at pumasok sa bodega. Nang makita niya ang eksena sa loob, umikot ang kanyang ulo, at naramdaman na lamang niya ang nagngangalit na apoy ng galit sa kanyang dibdib, na mapapawi lamang sa dugo ng mga taong ito. Nakayuko si Sunshine sa isang sulok ng sofa. Napunit ang kanyang palda, at halos hindi na niya maharangan ang ilang mahahalagang bahagi. Akmang hahawakan siya ng tatlong hubad na lalaki. Isang malakas na lalaki ang kumukuha ng mga larawan gamit ang isang kamera, habang ang iba ay nasa sabik at nais na matulungan siya. Umupo sa gilid si Chang Lite, matikas na humihigop ng kanyang tiyan na may maningning na ekspresyon sa kanyang mukha. Para magbuhat ng kamay sa babae ko. Good? Very good. Ngumisi siya, ngunit ang kanyang mukha ay mas maitim kaysa sa 1,000 taong yelo. Itinuro niya ang karamihan at sinabi, ngayon, kailangan ninyong mamatay. Kabanata 250. Nang marinig ang boses ni Lito, nagulat ang lahat at tumingin sa direksyon ng boses. Nakilala siya ni Chang Lite sa isang sulyap, at naging malamig ang kanyang mukha. Ngumiti siya at sinabing, tama si Sunshine. Pumunta ka talaga para iligtas siya. Napagpasyahan kong bugbugin ka at gawing baldado muna, at pagkatapos ay hayaan mong panoorin siyang sinisiraan ng tatlong taga-ibang na lalaking ito. Mukhang mas interesante. Habang nagsasalita siya, winagiwi niya ang kanyang kamay, at pinalibutan si Lito ng mahigit 100 malalakas na lalaki. Anak, anong sinabi mo? Sabihin mo ulit kung may lakas ka ng loob. Umungol ang pinuno. Umuungol din ang iba pang matipunong lalaki, little brat, naniniwala ka ba na lampoin kita? If you have the guts, then repeat what you just said. Mahigit sa 100 malabakang malalakas na lalaki ang umungal ng mailap. Kung ordinaryong tao lang, nanghina na ang mga paa nila. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Lito. Sabi ko kailangan ninyong mamatay. Anong meron? Natigilan ng mga malalakas na lalaki, at pagkatapos ay galit na sinabi ng isa, matapang ka talaga. Ngunit sa kasamaang palad, malapit ka ng mamatay. Bubugbugin kita at pagkatapos ay pagsisilbihan ka ng maayos ng tatlong lalaking ito. Balita ko hindi lang sila magaling makipaglaro sa mga babae, kundi magaling din makipaglaro sa mga lalaki. Nang marinig ito, ang iba pang malalakas na lalaki ay tumawa ng malisyoso. Haha, nakaka-excite, isipin pa lang. Pinag-cross ni Lito ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at itinaas ang kanyang mga talukap. Medyo naiinip na sabi niya, tapos ka na ba? Magsimula na tayo. Nagmamadali ako. Ikaw. Ang malakas na tao ay hindi inaasahan na si Lito ay napakatigas ng ulo. Mukha siyang hindi makayanan ng kahit isang suntok, ngunit napakalakas ng kanyang paghahangad. Okay. Nagmamadali ka diba? Ihahatid na kita sa kamatayan ngayon. Galit siyang umungol, pagkatapos ay itinaas ang kanyang binti at malakas na sinipa ang dibdib ni Lito. Ang hakbang na ito ay mabilis, tumpak, at mabangis. Malinaw, ito ay isang profesional na martial artist. Kung ordinaryong tao lang, malamang sa isang sipa lang, kalahati ng buhay niya ang mawawala sa kanya. Ang malakas na lalaki ay mukhang relaxed. Sa kanyang opinyon, si Lito ay isang ordinaryong binata lamang, at maaari niya itong sirain sa isang hakbang. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, casual na iwinagayway ni Lito ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang bukong-bukong upang hindi siya makakilos. Ano? Lumiit ang mga mata ng malalakas na lalaki, at ang kanilang nakaka-relax na ekspresyon ay nagyelo sa isang iglap. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha nila. Dapat itong malaman na ang kanyang sipa ay hindi bababa sa 500 kilo. Kung sumipa siya, kahit ang bakal na tarangkahan ay mabibiyak, lalo pa ang isang lalaki. Kung gusto niyang suluhin ang ganitong uri ng lakas gamit ang kanyang mga kamay, tiyak na masasakit ang kanyang mga kalamnan at buto. Gayunpaman, ang batang lalaki sa kanyang harapan ay tila hindi nasaktan. Sa sandaling ito, ang iba pang malalaking lalaki, na kanina pa nagkakagulo, ay agad na tumahimik. Nagkatinginan sila sa gulat. Sa patay na katahimikan, dumating ang malamig na boses ni Lito. Sayang ang oras ko na makipag-away sa isang walang kwentang katulad mo. Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang nagpuwersa. Ang malakas na lalaki ay pinilipit ang kanyang paa ng 180 degrees at pinaikot ito sa kanyang mga daliri sa paa at sakong pataas. Basag. Sa isang malutong na tunog ng pagbitak ng mga buto, ang malakas na lalaki ay nagpakawala ng isang makabagbag damdaming sigaw.
Bitawan mo nga ako. Sobrang sakit. Hindi yun gagawin. Hindi yun magagawa. Ito ay simula pa lamang, at ang kawili-wiling bagay ay darating pa. Sa isang nakakatakot na ngiti, ginalaw ni Lito ang kanyang kamay. Sa malutong na bitek, pilit na napabalikwas ang bukong-bukong ng malakas na lalaki. Napasigaw ang malakas na lalaki at lumuhad sa lupa gamit ang kabilang paa. Dapat itong malaman na ang bahagi kung saan ang bali ay masakit at hindi matiis. Mas malupit para sa kanya na maglakad-lakad ng ganito kaysa patayin siya. Masakit ba? Bakit hindi mo naulitin? Tumawa si Lito at pinahihit ang bukong-bukong ng malakas na lalaki. Matapos ulitin ito ng ilang beses, nababalot na ng malamig na pawis ang malakas na lalaki at namumutla na ang mukha. Sa wakas, inilibot niya ang kanyang mga mata at nahimatay. Ang boring naman. Sumimangot si Lito at sinipa siya. Tumingin siya sa iba at nagtanong, sino ang susunod? Napalunok ng husto ang 12-dosenang tao. Tumingin sila kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang halimaw. Lahat sila ay mga gangster na lumaban at pumatay sa buong taon. Inakala nila na sila ay malupit at walang awa, ngunit kung ikukumpara sa ugali ni Lito ngayon, sila ay wala. Nagkatinginan sila. Walang nang-ahas sumagot. Hindi na sila kasing yabang ng dati. Sa kabilang banda, nang makita ito, sumigaw si Chang Lite sa matalas na boses, ano ang ginagawa mong walang kabuluhan? Sasabihin ko kay kuya mamaya at tingnan kung paano kanya parurusahan. Nakasulat ang takot sa buong mukha ng matipunong lalaki. Wala silang choice kundi kumagat ng labi. Sabay na tayo. I don't believe that this kid can deal with more than a dozen of US ones. Tama. Ilabas nyo ang mga armas nyo at patayin nyo siya. Inilabas nila ang kanilang mga sandata, kabilang ang mga patpat, kutsilyo, at palakol. Ang mga bahid ng malamig na liwanag ay kumislap sa harap ni Lito. Puno ng kasamaan ang mukha ni Chang Lito habang nanunuya. Tumanggi akong maniwala na mabubuhay ka pa sa pagkakataong ito. Anak, pumunta ka sa kamatayan. Mahigit 100 malalakas na lalaki ang umungal at agresibong nilaslas si Lito. Kalmado ang ekspresyon ni Lito habang nakatayo siya sa kinaroroonan niya. Nang makalapit ang malakas na lalaki, bigla itong kumilos at naghagis ng mga suntok, sipa, at paalang na sipa sa napakabilis na bilis. Bang! 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 Hindi bababasa, makalipas ang 2 segundo, mahigit 12 figure ang lumipad sa isang arko, ibinagsak ang mga nakapaligid na stand, at nahulog sa gulo. May nagtakip ng tiyan at sumisigaw, may yamakap sa mga binti, may nagluwa ng subo ng dugo, at may nahimatay. Hindi mapakali si Lito na tumingin sa kanila, at malamig siyang tumingin kay Chang Lita. Ikaw. Huwag kang lalapit. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Chang Lita habang siya ay patuloy na umaatres. Tumindig ang kanyang balahibo habang tinatitigan siya ni Lito. Nanghina ang mga paa niya at napaupo sa lupa. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang tila ordinaryong batang ito. Ang mga labi ni Lito ay pumulupot sa isang masamang ngiti. Don't worry, hindi kita papatulan. Ayokong pumatol sa babae. Matapos marinig ang mga salita ni Lito, nakahinga ng maluwag si Chang Lita. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lito ay nagpang-inag sa kanya. Inilabas niya ang kanyang punyal na bato ng apoy na espiritu at nakangiting sinabi, hindi kita papatulan, ngunit mayroon akong 10,000 paraan para pahirapan ka na sana ay patay ka na. Pagkatapos noon, mabilis na kumislap ang pulang ilaw. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman na lang ni Chang Lite na basa ang kanyang mukha. Natigilan siya at inabot ito para hawakan. Puno ng dugo ang mga kamay niya. Ikaw. Anong ginawa mo sa mukha ko? Puno ng takot ang mukha niya. Gumapang siya sa harap ng salamin at nakita niyang natatakpan ng hindi mabilang na mga sugat ang kanyang mukha. Punit-punit ang kanyang balat at punit-punit ang kanyang laman. Para siyang bola ng bulok na laman. Gayunpaman, gumamit si Lito ng ilang hindi kilalang paraan upang maiwasan siyang makaramdam ng anumang sakit. Yung mukha ko. Parang nabaliw si Chang Lita. Namumula ang mga mata niya at naghi-hysterical siyang sumigaw. Tinuro niya si Lito at sinabing, patay ka na. Tatawagin ko ang sinumpaang kapatid ko. Hindi kanya hahayaang umalis sa lugar na ito ng buhay. Sige, maghihintay ako dito. Ngumisi si Lito. Tila may kinalaman ang sinumpaang kapatid sa bagay na ito, kaya't maaari niyang lutisin ito sa paraan. Hinubad niya ang kanyang coat at tinakpan ang katawan ni Sunshine. Nagsisimula nang magwala si Sunshine at sinubukan ang kanyang makakaya na manatili malapit kay Lito. Idiniin ni Lito ang acupuncture point sa likod ng kanyang leeg, dahilan upang pansamantala siyang mawala ng malay.
Pagkatapos, tumingin siya sa tatlong lalaki. Nanginginig ang lalaki at napaluhod. Patuloy silang yumuko at sinabi sa hindi maintindihan na salita, "It's none of our business. We're just doing business with money. Please let us go."